Okay, nakagat ng aso si Miss Incy Isabel. Ayan, Incy Isabel 5. Sabi niya, Doc, ask lang po, kinagat po kasi ako ng aso ko. So, aso niya to. Yung sugar, o sugat, siguro sugat ito, ko po, yung kinagat niya, at may turok po yung tuta na isa lang po na turok. Eto guys, no, sabihin ko sa inyo, may dalawang klaseng pagkagat ng mga aso na may tuturing na isa yung low risk, isa naman yung high risk. Ito, i-differentiate ko lang, no? Para pagka doon kayo sa high risk, ay mapraning na kayo at magpunta na kayo kagad sa human doctor ninyo para magpa-injection ng anti-rabies, anti-tetanus, erig, ayan. Pero pagka mga low risk, no, tignan nyo na rin kung kailangan nyo mapraning. Pero of course, ang SOP talaga pag nakagat tayo ng aso or ng pusa is magpa-inject. Bakit gano'n ang SOP? Kasi po 200 to 300 Filipinos die every year because of rabies and mostly from animal bites, specifically dog bites. 90% of rabies cases sa humans ay na-transmit because of dog bites. Okay, pagka high risk ang kagat, ito po yung nakagat ka ng asong hindi mo kilala. Street dogs, ascals, or short yan for asong kalye. Yung mga asong nakakalat sa kalsada, hindi mo alam kung may turok ba o hindi mo alam kung may rabies ba o wala. Yan, high risk po yan kapag nakagat kayo ng mga asong gala o asong kalye. Now, if your dog naman is hindi naman po yung nakakagat sa iyo ay hindi naman madumi, hindi naman may tuturing na asong kalye, meron namang may-ari, pero nakakawala lang yung aso, pero nasa kalsada, I would still put that in the high risk category kasi nakagala siya sa kalsada. Kasi ang rabies po, tandaan natin, virus po yan. Okay, hindi yan na ipapanganak na may virus, may rabies na kagad yung tuta. Wala pong ganon. Nakukuha po yan mula sa iba pang aso or iba pang mga warm-blooded animals na may rabies na trinatransmit na. Okay, so high risk pa rin kapag yung mga aso na nakakagat sa iyo or aso na nakakagat sa iyo, pusa na nakakagat sa iyo ay may access sa labas, may access sa ibang mga hayop na hindi mga bakunadong mga hayop. Okay, yung mga low risk naman ito po, no? Mga low risk ay yung mga pinanganak sa loob ng bahay, ng mga tuta. Yung mga tuta naman na pati yung mga nanay naman nila ay mga bakunado naman against anti-rabies or against anti-rabies. So, yung mga tuta na yan, malabo naman po na magkaroon sila ng rabies kasi wala naman silang contact sa outside world or sa mga asong gala or pusang gala dyan. Kung nasa loob lang po ng bahay and yung parents naman ay bakunado, yung tuta ay maaring hindi pa bakunado, wala naman siguro chance na makakuha siya ng rabies sa labas. Pero there is still a risk, kaya lalagay natin sa low risk. May risk pero low yung risk. Ngayon, kung yung asong nakagat sa iyo ay adult na, naturukan na ng rabies pero expired na, ayan, tapos nasa loob lang naman ng bahay, low risk yan. Pero kapag kayong aso naka-inject na ng rabies or may turok ng rabies kaso expired na, ibig sabihin more than 1 year old na, more than 1 year na siya na injectionan, yung last injection niya, maaari po siyang maituring na high risk na kasi walang turok yung aso, lalo na kung meron siyang nakasalumuhang ibang aso. Pero kung yung aso naman po nasa loob ng bahay, wala naman pong pagkakataon na makasalumuhan niya yung mga ascal sa paligid. Okay, so low risk lang yan. Okay, so tinitingnan po natin, no, kapag nakakagat yung aso ninyo, ito pa, bigyan ko pa kayo ng tip, no. Kung yung asong nakagat sa inyo ay mayroong change of behavior, ibig sabihin, normally, masayain naman yung aso. Normally naman, alam mo yon, yung ordinary na mga movements ng mga aso. Pero yung aso nakakagat sa'yo ay medyo may pagkakaiba na sa kanyang behavior. Medyo nagiging aggressive o kaya medyo nagiging matamlay. Ayan, dalawang klase kasi yung rabid dog. Isa yung dumb type, yung medyo matamlay lang, medyo natatakot sa paligid niya, o medyo nakatungo lang, ganyan. Dumb type ang tawag doon. Yung isang klaseng asong o pusa na may rabies or kahit anong hayop na may rabies, yung tinatawag naman na furious type. O galit lahat, gustong kagatain, gustong laspangin at kainin. Ayan, so yun naman yung furious type.
Kaya kung nagkaroon ng change of behavior, whether humina yung movements niya or yung aso naman ay medyo parang napapraning o parang tumitirik yung mga mata at namumula at parang hindi naman siya ganun dati, then high risk po yung pagkakagat. Okay, so kahit nasa loob siya ng bahay, 'di ba? Kahit kagaya nung sa case ni Kilua, yung golden retriever na napatay ng isang tanod because of ng dadamba daw ng ibang mga tao at gusto mangagat. Nasa loob naman ng bahay 'yon, pero expired na or yung nag-inject sa kanya kasi ng anti-rabies na supposedly updated yung rabies niya, pero yung injection ng vet ay expired na, pero ang nag-inject na nung pangalawa or pangatlo ay hindi na licensed vet, kaya nagkaroon ng pagkakataon na makapasok yung rabies virus kay Kilua. So, kung yung aso, nasa loob man ng bahay yan, alagang-alaga man, pero may change of behaviors yung aso the previous days or during the time or during the day na nakakagat siya, then I would put that on a high risk category. High risk yon. Kapag yung aso nakagat ka dahil matamlay, o kaya yung aso nakagat ka dahil nag-iiba ang ugali niya, parang nagiging aggressive, high risk po yan. Magpa-injection po kayo agad-agad. Do not wait, no? Do not wait for 14 days na sinasabi ng iba na ay pagka 14 days buhay pa naman yung aso, ay hindi ka naman na transmitan ng rabies. Opo, totoo yun. Pero maghihintay ka pa ba ng 14 days? Ang rabies kasi pag nakagat ka sa kamay or sa paa, gagapang na po yan. It would take maybe a few days or a few weeks bago makapunta sa utak mo yan. Pag nakapunta na sa utak mo yung rabies virus, wala nang pag-asa. Mahirapan na talaga at dedo ka na talaga. Kaya wag mo nang hintayin yung 14 days na yan. So whether high risk ka, yung kagat, or low risk, magpunta na kagad kayo sa inyong human doctor para sa inyong mga injections, anti-rabies vaccination, ARIG, and yung anti-tetanus for your peace of mind. Ayan. And wag kayo gumaya kay Miss Jamaica Star, yung namatay na babaeng bata na 13 years old, no? Taga-Tondo yata sa Manila. Natatakot siya sa magulang niya. Kids, kapag kayo nakagat kayo ng aso or ng pusa, kahit hindi kids, no, huwag kayong mag-atubili, huwag kayong matakot dahil mas nakakatakot mamatay sa rabies, guys. Huwag tayong magpakampante dahil ang gobyerno natin has failed in its mission to eradicate rabies sa Pilipinas. Simple lang sana talaga ang pag-alis ng rabies sa Pilipinas. Alisin lahat ng mga stray dogs and cats. Alisin sila in such a way na ilagay sila sa mga pounds or shelters, and kung walang tumubos sa kanila ay patulugin humanely, euthanasia. Okay, I'm for euthanasia sa mga animal stray animals. I'm for it kung wala naman tutubos, no, kaysa yung alagaan sila ng mahabang panahon, kasi hindi naman po natural na magkaroon ng apex predator population na ganung karami sa population, di ba? Kasi alam niyo, hindi naman gawa ng Diyos ang mga aso. Gawa ng Diyos ay wolves. Ang mga tao naman ang gumawa sa mga iba-ibang breeds ng mga aso at nag-domesticate ng mga dogs. So this is not a natural animal. Dogs are human creation or nag-survive sila because of humans. And ayun, apex predators means yan yung mga kumakain ng karne, kumakain ng kapwa hayop nila. So part ang mga dogs sa mga tinatawag na mga apex predators dahil ang DNA nila, ang genes nila ay talagang wolf genes yan. Okay, so same species sila with wolves. Kahit ipapares mo yung dog at saka wolf, ay mag-aanak pa rin yan ng normal na mga wolf hybrids na tinatawag, pero it's the same animal din. Okay, so whether you are high risk or low risk lang, wag nga magpakampante because we are a country na nasa top 3 na pinakamaraming rabies cases sa population natin, no? So wag na tayong makasama doon sa statistics na namamatay every year. Sakit sa damdamin yun. Makapanood ka lang ng mga may rabies case, ay ang nakakadurog ng puso.